Ako nga po pala si kapatid na Julia F. Katindig, dito po sa lokal ng Dasmariñas, distrito ng Cavite South. Ako po ay may tungkulin sa lokal ng Dasmariñas bilang diakonesa at pananalapi po. By profession po, ako po ay isang chemical engineer. Nag-graduate po ako 1987 and then nag-take ng board exam ng 1987 din po, and then yung result po ay lumabas ng 1988. And by profession po, ako po ay naging isang chemical engineer for 32 years. And then at the same time po, nung ako po bilang may asawa rin po, nag-iisip din po kami ng kung ano po magandang business. Sa ngayon po ay nakapagtayo po kami ng school. So, ang nangyari po, nag-aaral po uli ako ng unit sa education and then nag-masteral po ng guidance and counseling. At sa ngayon po, nakapokus po kami sa school. Ang dati ko pong relihiyon ay Katoliko. Nung ako po ay nasa Katoliko, umaattend po ako ng misa, kaya nga lang po ay hindi po every week. So, karaniwan po, umaattend ako ng misa kapag birthday, or kapag yung December, pag Pasko, yun po. And then napapasama rin kami yung mga prosesyon. And then yung katulad nung sa Quiapo, napasama rin po kami dyan. Yun po. And then nakapag-observe din po ako sa ibang mga relihiyon, katulad ng Born Again. During nung nag-aaral po kasi ako, yung pong JIL. So napasama rin po ako. Pero hindi naman po ako nabautisman. Kumbaga, sumasama po ako sa mga Bible study nila. And nung nag-work na po ako, meron naman ako nakasamang saksi ni Jehovah. So, nakapag-observe din po ako sa kanila. Ano po kasi, nung time na yon, may mga naging kaibigan ako, ini-invite ako. Pinapaunlakan ko naman po sila. Para din, syempre, makita ko rin yung difference sa Katoliko at sa ibang mga relihiyon. Nung panahon pong yon, sa mga pag-observe ko po sa iba't ibang relihiyon, tulad nga nung JIL and then nung sa saksi ni Jehovah, wala po akong dahilan, wala po akong makitang dahilan kung bakit kailangan lumipat po ako ng relihiyon. Nakilala ko naman po ang Iglesia ni Cristo nung ako po ay makapagtrabaho dito sa Cavite. Ang naging kaibigan ko po noon ay Iglesia ni Cristo. At during that time po ay laging ini-invite po nila kami ng aking mga kasama sa trabaho, ng mga ka-boardmate ko, na umattend sa mga pamamahayag, yung mga ganun po. And then, nung time na ini-invite po nila kami, nung mga kasama ko sa trabaho, ng ka-boardmate ko, na curious po kami kasi medyo kakaiba po yung Iglesia ni Cristo. Kasi sa lahat nung akin pong naobserbahan, nung ako yung nag-aaral pa at nung nasa ibang trabaho ako, iba po talaga yung napakalaki ng difference. Katulad na nga po yung isang aral na si Kristo ay Diyos. Sa lahat po ng relihiyon, si Kristo talaga ay Diyos. Tanging dito lang sa Iglesia ni Cristo na iba po talaga. Na si Jesus Christ po pala tao sa kalagayan. Yun po, kaya parang na-curious po kami. At isa pa po, nakita ko lahat nung, halimbawa po, nung ako'y dinodoktrinahan, may mga katanungan po ako, sasagutin po nung nagtuturo na manggagawa o ministro, nakabase po lahat sa Biblia. Talagang doon po, pag may tanong ako, doon ang sagot sa Biblia. Kung nung panahon po na ako'y nagsuri sa ibang mga relihiyon, hindi ko po nakita na may dahilan para ako lumipat. Nung ako po ay maanyayahan at makapagsuri sa Iglesia ni Cristo, doon ko po nakita yung dahilan na kailangan pala na lalo pa akong magsuri at ang kaibahan sa kasalukuyan kong relihiyon na Katoliko, ang kaibahan sa mga pinaniniwalaan at sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa pa po sa naging dahilan para po ako lumipat ng relihiyon ay doon ko po nakita yung tunay na kaligtasan na pagdating ng araw ng paghukom ay maliligtas kapag ikaw ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Nung ako po ay nagpasya na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi po naging madali. Dahil nga po naririyan yung mga pag-uusig at saka yung mga hadlang po
Kaya naging mahirap din po para sa akin. Nanindigan po ako dahil nakita ko yung tunay na aral. Yun nga po, nabanggit ko na yung kaligtasan nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan noong 1994 sa lokal ng Imus. Ang una kong ipinanalangin nung time na po ako ay mabautismuhan, na sana yung mga pamilya ko rin po ba, matanggap nila at maakay ko po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun po, talaga, kahit hanggang ngayon po, na sana maakay ko po sila at makasama para pagdating po ng panahon, sama-sama kaming maliligtas. Sa paglipas po ng panahon, na-realize ko na hindi ako nagsisisi na ako ay umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katulad nga po ngayon, may tungkulin po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, lalo kong nakilala at napatunayan sa aking sarili kung ano ang kahalagahan ng pagiging Iglesia ni Cristo at yung pagkakaroon po ng tungkulin. Kasi mas lalo ko pong naramdaman yung kung ano ba talaga ang pagiging Iglesia ni Cristo. Lalong naging masigla bilang kaanib po. Sa paglilingkod po sa loob ng Iglesia ni Cristo, walang kapantay yung pakiramdam eh. Pag tumutupad, napakasarap sa pakiramdam. Kapag ka nga hindi ka nakakatubad, parang kulang eh. Sa mga pagpapanata, pag hindi ka kulang po ang pakiramdam. Kaya napakasarap na tumutupad ng tungkulin po bilang isang Iglesia ni Cristo po. Ang may papangako ko po sa ating Panginoong Diyos, manindigan sa pananampalataya at patuloy na maglingkod. Makapag-akay pa po ng mga taong magbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. At napakasarap din po sa pakiramdam na nakakapag-anyaya po at nakakapagpabautismo. Tulad ko rin na nung ako'y inaanyayahan pa lang sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Ako po ay maglilingkod hanggang sa wakas, hanggang may buhay.